kanina inamin mo naman na 20 years ka. When did you start working for the then mayor? 1998, no? 1998, So Your Honor. nag-stop na nawala ka being his security slash driver in 2008. Tama? Yes, Your Honor. So that's 20 years, no? 20 years ba yun? Or 1998, 2008, that's about 10 years. No? 10 years yun, no? 10 years, no? Tama. 10 years, no? 2008, Your Honor. At kailan ka pala natapos mag-work kay... 2008, Your Honor. Okay, so 10 years. Yeah. From 1988? 1988, not Yes, 19... yes. Kasi pagkarinig ko nito, so 20 years nga. Yes, Your Honor. Okay, 20 years. So ibig sabihin kung ikukumpira natin sa isang tao, 20 years po pwedeng nakagraduate na yan sa college, no? Ganun katagal yung pinagsamahan nyo ni then Mayor Duterte. Yes, Your Honor. Oo. At sinabi mo kanina, nung tinanong ka, ano yung galit sa'yo ni Las Cañas, kung may galit ba sa'yo si Las Cañas, sabi mo, meron. Tama, di ba? Yes, Your Honor. Oo. At sinabi mo na sa palagay mo, ang galit sa'yo ni Las Cañas, o sabi natin sama ng loob, ay meron siyang hinihingi sa'yo na i-convey kay dating President Rodrigo Roa Duterte. Tama yung sinabing STL, at saka yung kayo na lang daw yung ma-manage nung smuggling ng rice. Tama yon? Yes, Your Honor. Pati yung sa kwan, Your Honor, franchise ng ban. Okay, franchise ng ban. So, ang sinagot mo sa kanya is hindi mo sinabi kay Presidente, former Yes. President, no? Hindi mo pinabot. Yes, Your Honor. Dahil sabi ko sa hindi magpayag yun to. Kumbaga hindi maniwala sa amin, Your Honor. Okay. So, ibig sabihin, kilalang-kilala mo si Presidente kasi alam mo kung anong dapat na sabihin sa kanya eh. At saka anong dapat na hindi sabihin sa kanya. Tama? Yes, Your Honor. Oh. The mere fact na hindi mo pinaabot yung sasabihin sa iyo na hiningi sa iyo ni Las Cañas, it only proves to say na alam mo yung timpla ni former President. Yes, Your na Honor. pwedeng ito ko sabihin kasi baka magalit siya sa akin. Di ba? Tama po ba yun? Yes, pero ang rason din, Your Honor, nasa Manila na siya. Hindi. Oo. Hindi, kasi pwede mo naman siyang tawagan si Presidente at sabihin sa kanya, di ba? Yes, Your Honor. Oo. So, ibig sabihin, ganun ka kayo ka-close ni Yes, Your President, no? Former President. Na to a point na nilapitan ka na, of all the people, sabi nga ni Congressman Kit, of all the people, ikaw pa yung nilapitan niya. No? Yes, Your Honor. Kabalumanta sa Bisaya, kita taga Mindanao. Di ba? Lalapitan natin kung alam natin yung tao na sinong mas malapit sa kanya, di ba? Tama naman yun, no? Yes, Your Honor. Yes, okay. So, ibig sabihin, for 20 years, kayong nagmamaneho kay former president, kung saan siya mupunta, dinadala mo siya, inaantay mo siya. Sabi mo, sinisecure mo yung sasakyan, hindi ho ba? Yes, sir. So, ibig Yes, sabihin, Your Honor. pag madaling araw na lumalabas siya or pag yung meeting niya sobrang tagal, tapos madaling araw, nandun ka pa rin sa sasakyan at inaantay mo siya. Tama ho ba? Yes, Your Honor. Okay. Sa pag kayong nagmamaneo, sigurado, syempre, kilalang-kilala mo yung timpla niya, kilala mo kung paano yung ayaw niya marinig, kilala mo yung anong okay sa kanya marinig, kaya nga hindi mo pinaabot yung hiningi sa'yo ni Las Cañas. Alam mo kung paano siya magalit, hindi ba? Yes, Your Honor. At alam mo kung kailan siya nagiging seryoso, hindi ba? Yes, Your Honor. At alam mo kung kailan siya nagjo-joke, hindi ba? Yes, Your Honor. Okay, sige. So, sa palagay niyo ba si Mayor Duterte nung siyang mayor is seryoso sa tatrabaho? I mean, did he take his job as mayor seriously or as a joke? Seriously, Your Honor. Okay, seriously. Ngayon, nung dating mayor ho siya, palati ho niyang naririnig ito. Ako, nasa college ho ako noon nanonood pa ako ng mga news. Minsan, nai-interview siya at sinasabi talaga niya, na kill. Hindi ho ba? Yes, Your Honor. When it comes to issue about Davao, peace and order in Davao, law and order in Davao, talagang always sinasabi niya, do not
do monkey business. I'm just paraphrasing. Do not do criminal activities in my city, otherwise I will kill you. Hindi ho ba? Yes, Your Honor. Okay. So, yun ay concern ng kanyang city, hindi ho ba? Yes, Your Honor. Okay. So, sinabi mo kanina, nung tinanong kita, is he taking the issue of Davao, peace and order in Davao seriously? Is he taking his job? Ang sabi nyo, yes, he's taking it seriously. So, ibig sabihin, lahat ng mga pronouncement niya regarding killing petty criminals, cleaning the streets of Davao from every form of criminalities, ay seryoso siya doon. Hindi naman yun, Roro. Yung magsabi siya, kill, kill, kill. Kailangan No, lang... kasi, di ba, ang tinanong ko sa'yo kanina is he taking his job seriously? Sabi mo, oo, kasi kilala mo nga yung dating presidente. 20 years ka ba naman? Kung ako naman talaga, si former president, if I were in issue, talagang 20 years kasama ko yung tao, pagkakatiwalaan ko talaga. Ngayon, tinanong kita, when it comes to Davao issue, is he taking his job seriously? Sabi mo, yes, it's not a joke. Ngayon, when he said all of those things, insinuations about cleaning Davao City from petty criminals or any form of criminality, and then saying na so loosely, saying kill people, is he serious or not? Kasi Davao yun eh. He must have been taking it Sa seriously. salita lang niya yun, or kailangan strong siya magsalita. Yan ang sabi niya. Hindi ka pwede magsalita sa mga kriminal na video ko. Kailangan, Okay. And yet may namamatay sa Davao. hindi ko man nakita siya nagpatay, Your Honor. No, and yet may namamatay sa Davao. Hindi Yun mo ang ba? sabi niya sa mga pulis, ayaw ko na kayo ang mamatay. O yeah, kaya nga, no, that's given. Sino ba naman ang gustong mamatay ang mga pulis? So, di ba? Ayaw naman talaga natin may mamatay. The way we, ayaw talaga natin mamatay. So, pero yung tatanong ko sa iyo is, kasi gusto kong maintindihan, no? Gusto kong maintindihan talaga yung mindset. Dahil kanina, nung tinatanong ka, napanood mo ba yung mga katanungan at saka yung mga sagot ng dating presidente nung sa Senado, ang sabi niya is talagang ganun siya. I will order the police even when I was still, I think, teaching, when he was still a fiscal. Nagtuturo daw siya sa academy. And ang gusto niyang sinasabi niya sa mga police is provoke the criminal so that you have the reason to kill them. Diba? And dumating naman nung tinanong na naman yung mga kasamahan niya sa Senado, ang sinabi naman nila is joke. Ngayon, gusto lang namin maintindihan dahil mukhang ikaw, you have that access with the President. Yung closeness in yung proximity ng parati kayo nagkasasama at ikaw yung pwede magsabi na totoo ba yung sinasabi niya, serious ba siya, or joke ba yung sinasabi niya, di ba? Gusto ko lang maintindihan yon. So ngayon, balikan ko yung tanong ko kanina at sinabi mo naman, kinonfirm mo naman na pagdating sa Davao City, talagang seryoso talaga siya. And he's taking his job seriously. And we should all take our job seriously. Yun nga yung pagsabi niya ng kill, and yet may namamatay nga sa Davao. Ano yung tingin mo doon sa palagay mo? Magsabi yan siya, Your Honor, No. na Anong, okay. So, kung given, maglaban. ano po? Kung maglaban. Kung yun. maglaban. So, Yes, Your Honor. So, yung mga namamatay po dati, nung naging presidente siya, na ilang namatay po na ang sinasabi po ng ating mga pulis ay nanlaban, no? Nanlaban. Ibig sabihin ay pinatotohanan nila yung order niya na provoke them and then so you have the right to kill them. Ay, yun bang gusto mong sabihin sa amin? No, hindi ko alam yun. Hindi, Your kasi Honor, kung sinabi ano. mo na ngayon na kung manlaban eh. Yes, Your Honor. So yun nga nangyari. Self-defense siya sa pulis. Yun nga nangyari. Kaya nga nandito tayo kasi mukhang may mga question doon sa implementation ng tukhang. Kasi may mga issue dito na even ang mga PNP, may mga nakasuhan. I'm sorry to our men in uniform, I'm not trying to generalize. May mga cases talaga na ang always na sinasabi ay nanlaban at nanlaban. At yun ang nagiging rason kung bakit
widespread yung mga naging namatay. No? So are you telling us now to this committee, Mr. Buenaventura, na tama nga yung pagkaintindi ng mga pulis? That's why maraming patayan sa streets na nanlaban. It's because sinasabi ng ating presidente, provoke them, or kung manlaban, shoot them dead. Hindi ko po alam, Your Honor. Gusto ko lang pagtagpig-tagpiin, no? Kasi I think the former president is serious when it comes to peace and order, eh. Pagdating ata sa peace and order at saka pag-clean ng criminality sa streets, talagang alam ko seryoso siya dyan, eh. Hindi siya nagbibiro, eh. Hindi ho ba? Yes, Your Honor. Okay. So, Mr. Chair, mukhang sa palagay ko naman, eh, si Mr. Buenaventura, in a way, at least napakita natin sa committee na through his answers is medyo may semblance of truthfulness nung yung mga police, unfortunately na mga cases of EJK na namatay dahil nanlaban, always ang reason nanlaban, or yung mga sinasabi nilang provoke the police na narinig naman natin sa testimony ng dating Pangulo ay yung napagkaintindi na karamihan ng mga ating mga kapulisan. That's why nandito tayo at iniimbestiga natin ang EJK sa mga panahon na ito. Dahil sabi ko nga, Mr. Buenaventura, meron kang access sa presidente, pinagkakatiwalaan kanya. At lahat naman ng sinasabi mo dito ay naniniwala kami dahil alam ko, for the past 20 years, hindi ho kayo magiging security or driver ng dating Pangulo kung hindi ho siya may tiwala sa inyo. So, with that, Mr. Chair, I think baka by next hearing, we can dig deeper and then ask questions regarding the testimony of Las Cañas so that we can also compare kung bakit si Mr. Buenaventura parating lumalabas, no, yung kanyang pangalan, not so much because he was a policeman, but maybe because of his association or his closeness with the former president, Mr. Chair. So marami pong salamat. Maayong gabi, Mr. Buenaventura. Thank you, sir. Thank you, Your Honor. Thank you.